Sa madilim na gubat ng baryo, nagtatago ang lihim na kay tagal nang itinatago, isang kwento ng ermitanyo, albularyo, at mga aswang na magbabago sa lahat ng iyong paniniwala. Ano ang tunay na nangyari sa pagitan nila? Huwag palampasin ang gabing ito ng takot, paghihiganti at pag-asa, dahil dito magsisimula ang isang alamat na hinding-hindi mo malilimutan. Handa ka na bang harapin ang mga aninong matagal nang nananahan sa dilim? Tuloy lang sa kwento at tuklasin ang katotohanan sa likod ng bawat sigaw sa gabi. Sa gitna ng malalim na kagubatan sa isang liblib na baryo sa Pilipinas, may isang ermitanyo na kilala sa pangalang Mang Lando. Tahimik ang paligid, tanging ang mga huni ng mga ibon at kaluskos ng mga dahon ang maririnig. Ipinagmamalaki ni Mang Lando ang kanyang galing bilang albularyo, isang manggagamot at tagapagtanggol laban sa mga aswang. Ngunit may tinatagong lihim si Mang Lando na hindi alam ng kanyang mga kapitbahay. Isang gabi, habang nag-iisa siya sa kanyang kubo, nakaramdam siya ng malamig na hangin na tila humahaplos sa kanyang balat. Sa dilim, may mga anino na dumadaan sa kanyang paligid, nagiging mas matindi ang kanyang kaba. Naramdaman niyang may malakas na presensya, isang nilalang na hindi pangkaraniwan. Biglang may maririnig siyang mahihinang ungol, tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Pinisil niya ang kanyang mga kamay, pero tila unti-unting nanginginig ang mga ito. Pumunta siya sa gilid ng kubo, at nakita ang mga bakas ng paa na walang laman, walang katawan na sumusunod dito. Ang mga mata ni Mang Lando ay lumaki habang nararamdaman niyang unti-unting bumabalot ang kadiliman sa kanyang paligid. Narinig niya ang boses ng isang babae, malamig at puno ng galit, bumubulong sa hangin. Ang boses ay nagsabing, "Hindi mo ako mapapatawad." Sumigaw si Mang Lando, ngunit ang kanyang tinig ay naputol sa lalamunan. Nakita niyang unti-unting lumalabas mula sa dilim ang isang nilalang na may mga pakpak ng paniki at mga mata na naglalagablab. Ito ang aswang na kanyang hinahabol sa loob ng maraming taon. Ngunit sa halip na labanan, ang nilalang ay lumapit sa kanya, at biglang humarap kay Mang Lando ang isang pamilyar na mukha, ang nawawalang kapatid niya na matagal nang pinaniniwala ang patay. Ang kapatid niya ay nagbago, naging isang aswang, at naghahanap ng balasik na paghihiganti. Pinagtaksilan ng kanyang sariling laman si Mang Lando, at ang trahedya ay nagsimula. Lumipas ang mga oras, ngunit ang gulo ay lalong tumindi, hanggang sa tumambad ang tunay na katotohanan, ang sistema ng hustisya sa kanilang baryo ay nagkulang. Ang mga itinatakwil ng lipunan ay nagiging mga nilalang ng dilim, at ang kagubatan ay sumasalo sa kanilang mga sigaw. Habang si Mang Lando ay nakatunganga, ang mga anino ay lumalapit na walang takot, handang ilantad ang kanilang galit. Hindi na siya ang tagapagtanggol, kundi isang bihag ng mga sumpa at pagkakanulo. Ngunit ang tunay na pagsubok ay hindi pa dumarating. Sa gitna ng kumukulog na langit, biglang bumagsak ang isang matandang libro sa harap ni Mang Lando. Nilapag nito ang hangin at ang paligid ay nagmistulang nakatigil sa oras. Binuksan niya ang libro at nakita ang mga sinaunang sulat na naglalaman ng mga ritual para sa pagpapatalsik ng mga aswang. Ngunit may babala, ang sinumang gagamit nito ay kailangang harapin ang pinakamalalim na takot sa kanyang puso. Lumipas ang ilang saglit at ang kubo ni Mang Lando ay napuno ng mga anino na kumikilos parang may sariling buhay. Nakita niya ang imahe ng kanyang ina, umiiyak sa dilim, pinapaalala ang mga kasalanang nagawa ng kanilang pamilya. Sa bawat pahina ng libro, nadarama niya ang bigat ng pagkakanulo at ang tanikala ng kapalaran na di madaling maputol. Isang matinding hangin ang bumalot sa kanya, at naramdaman niyang unti-unti siyang nagiging bahagi ng isang mas malawak na sumpa. Sa likod ng mga bintana, may mga matang nagmamasid, ang mga aswang ay hindi na lang mga nilalang sa kwento, kundi mga tagapaghatid ng hustisya sa sarili nilang paraan. Nang ilahad niya ang mga salita ng ritual, tumindi ang pagsakit ng kanyang dibdib, tila binubutas ng matalim na kuko ang kanyang kaluluwa. Ang hangin ay humina, at may isang anino ang lumapit na may dalang itim na palaso. Pinako ito sa dibdib ni Mang Lando, at naramdaman niyang unti-unting nawawala ang kanyang lakas. Ngunit sa huling sandali, bumukas ang kanyang mga mata, puno ng apoy ng pagnanais na makalaya at maitama ang mga pagkakamali. Alam niyang hindi ito katapusan, isang mas madilim na yugto pa ang naghihintay sa kanya sa loob ng dilim ng kagubatan. Sa likod ng kanyang mga mata, narinig niya ang isang bulong na nagsasabing, ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Habang unti-unting nawawala ang liwanag sa paligid, naramdaman ni Mang Lando ang malamig na kamay ng kanyang kapatid na humahawak sa kanya.
Ngunit ang haplos ay hindi magaan, ito ay puno ng sakit at galit na matagal nang itinatago. Ang kapatid niya ay bumulong, hindi ako ang kalaban mo, kundi ang mga nagsinungaling sa ating dugo. Napailing si Mang Lando, naramdaman niya ang bigat ng mga kasinungalingan na bumabalot sa kanilang pamilya. Ang mga aswang sa kagubatan ay hindi lamang mga nilalang ng dilim, kundi mga biktima rin ng mga baluktot na paniniwala at matagal ng hidwaan. Habang pinagmamasdan niya ang mukha ng kapatid, unti-unting nabuksan ang mga alaala ng kanilang pagkabata, masaya, puno ng pag-asa bago dumating ang trahedya. Ngunit ngayon, ang trahedya ay nagbukas ng pinto sa isang mas malupit na mundo, kung saan ang hustisya ay hinahanap sa pamamagitan ng dugo at takot. Dumating ang isang matandang babae, kilala bilang manggagamot ng bayan, dala ang ilaw ng kandila at mga halamang gamot. Lumapit siya kay Mang Lando at sinabing, may paraan pa para mailigtas ang iyong kaluluwa, ngunit kailangan mong harapin ang iyong mga kasalanan at ang katotohanan. Nagulat si Mang Lando, pero alam niyang ito na ang huling pagkakataon upang mapawi ang sumpa na bumabalot sa kanya. Pinaikot siya sa gitna ng apoy at sinimulan ang ritual, habang ang mga aswang ay unti-unting lumalayo, tila tinatablan ng kapangyarihan ng liwanag. Habang lumalalim ang gabi, naramdaman ni Mang Lando ang kanyang puso na muling tumibok, hindi na dahil sa takot, kundi sa pag-asa. Ngunit bago matapos ang ritual, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa kagubatan, nagpapahiwatig na ang dilim ay hindi pa tuluyang natalo. At sa likod ng mga puno, may mga matang naglalagablab pa rin, nagmamasid sa bawat kilos ng ermitanyo. Ang laban sa pagitan ng liwanag at dilim ay patuloy pa rin, at ang kwento ni Mang Lando ay bahagi lamang ng isang mas malawak na alamat ng pagdurusa at paghihiganti. Ngunit sa kalaliman ng kanyang puso, alam ni Mang Lando na hindi matatapos ang gerang ito sa isang gabi lamang. Habang nagpapalakas ng loob, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na muling dumampi sa kanyang balat. Isang tinig ang muling sumalubong sa kanya, malamyos, ngunit puno ng pangungusap at pananakot. Hindi mo ako mapapatay. Ako ang anino na laging sumusunod sa iyo. Nang lingunin niya ang paligid, wala siyang nakita kundi ang mga anino ng mga punong kahoy na tila sumasayaw sa ilalim ng buwan. Ngunit naramdaman niyang may nilalang na nagtatago sa dilim, nagmamasid sa bawat paggalaw niya. Dumako siya sa gilid ng ilog, saan nagsimula ang lahat ng sumpa at kasamaan. Sa kanyang paglapit, nakita niya ang mga bakas ng dugo sa tubig, tanda ng huling labanan na naganap dito. Nagbago ang kanyang pakiramdam, ang ilog ay tila may sariling buhay, nagbubulong ng mga lihim na hindi dapat marinig. Bigla, isang malamig na kamay ang humawak sa kanyang balikat, at ang tinig ng kapatid niya ay muling sumigaw, hindi ka nag-iisa. Ngunit ang boses ay humalo sa isa pang malupit na sigaw, isang aswang na naghahangad ng kanyang buhay. Napilitan si Mang Lando na harapin ang nilalang sa gitna ng kadiliman, gamit ang kanyang nalalabing lakas. Ang hangin ay sumiklab, nagdulot ng apoy sa paligid, at sa isang iglap, naglaban ang liwanag at dilim sa isang walang hanggang bakbakan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, bawat hininga ay puno ng takot at pag-asa. Ngunit bago tuluyang magwakas ang gabi, naramdaman niya ang isang matinding kirot sa dibdib, isang pagdadalamhati na hindi niya maipaliwanag. Sa kabila ng lahat, ang kwento ni Mang Lando ay isang babala, na sa likod ng bawat anino, may lihim na naghihintay na mabunyag. Sa huling saglit ng gabi, napalibutan si Mang Lando ng mga matang naglalagablab sa dilim. Hindi na niya alam kung kanino siya lalaban, sa kapatid ba niyang nawala ng pagkatao, o sa mga puwersang nagkukubli sa likod ng mga ito. Biglang bumuhos ang malakas na ulan, nilinis ang mga bakas ng dugo at lihim sa lupa. Ngunit sa ilalim ng malamig na tubig, naramdaman niyang may sumisilip na mas madidilim na nilalang, mas mabagsik kaysa sa mga aswang na kanyang nakilala. Lumubog ang kanyang mga paa sa putik, at sa bawat hakbang ay parang tinatangay siya ng mga anino. Dumilim ang kanyang paningin, ngunit sa puso niya, isang apoy ang patuloy na naglalagablab, apoy ng paghahangad ng katarungan at pagliligtas. Ngunit alam niyang ang laban ay hindi matatapos sa araw na ito, dahil sa bawat gabi, ang mga aswang, ang trahedya, at ang sumpa ay muling babangon. At si Mang Lando, ang ermitanyo at albularyo, ay kailangang muling humarap sa dilim, hindi bilang isang bayani, kundi bilang isang tao na hinamon ng kanyang sariling mga demonyo. Sa gitna ng ulan at kadiliman, naramdaman ni Mang Lando ang bigat ng mga pangyayaring bumalot sa kanyang buhay. Hindi na ito simpleng laban ng tao laban sa aswang,
ito ay laban ng kanyang kaluluwa laban sa mga sugat ng nakaraan. Habang unti-unting kumawala siya sa mga aninong nakatali sa kanyang mga paa, naisip niyang kailangan niyang harapin ang pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao. Pinili niyang bumalik sa kubo, kung saan nakatago ang mga alaala ng kanyang kabataan at mga lihim ng kanyang pamilya. Doon, sa ilalim ng maalikabok na kisame, bumukas ang isang kahon na matagal nang nakalimutan, punong-puno ng mga sulat at larawan. Sa bawat pahina, unti-unting lumitaw ang mga kwento ng pagkakanulo, pagkawasak at pag-asa ng kanyang lahi. Narinig niya ang mga yapak sa labas, mga yabag na hindi pamilyar, ngunit puno ng kapangyarihan. Hindi siya nag-iisa sa kanyang pakikipaglaban, may mga puwersang mas matanda pa sa kanyang pagkakaalam na nagbabantay sa hangganan ng liwanag at dilim. At sa pagdilat ng kanyang mga mata, naramdaman ni Mang Lando na ang kanyang misyon ay hindi pa tapos, ang kanyang kwento ay patuloy na sinusulat ng mga anino at apoy ng kagubatan. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting bumalik ang mga alaala ni Mang Lando, mga sandaling puno ng kasiyahan, ngunit ngayon ay nalalaso ng panlilinlang. Napailing siya ng maalala ang mga pangakong nilapastangan, ang mga ngiti na naging patalim sa kanyang puso. Sa isang sulok ng kubo, may isang antigong salamin na naglalaman ng mga lihim na hindi dapat muling bubuksan. Lumapit siya, at sa pagtanaw sa refleksyon, nakita niya ang sarili niyang nawawala sa gitna ng kadiliman, isang tao na hinahati ng takot at galit. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may kumikislap na apoy ng pag-asa, isang pangako na haharapin ang lahat ng unos. Biglang naramdaman niya ang malamig na hangin na parang kamay ng isang aswang na kumakapit sa kanyang balikat. Ngunit sa halip na takot, naramdaman niya ang tapang na sumisiklab sa kanyang dibdib, tapang na magbago, magpatawad, at maghiganti kung kinakailangan. Lumabas siya ng kubo, handang harapin ang dilim na nagkukubli sa kagubatan, handang ituwid ang mga maling nagawa at labanan ang sumpa na bumabalot sa kanyang pamilya. Sa paglakad niya papasok sa gubat, naramdaman niyang may mga matang sumusunod sa kanya, hindi na bilang mga kalaban, kundi bilang mga saksi ng kanyang pakikibaka. Ang gabi ay hindi na lamang tungkol sa takot, kundi tungkol sa pagbangon mula sa kadiliman at pagtuklas ng liwanag sa pinakamalalalim na sugat. At sa bawat hakbang ni Mang Lando, ang alamat ng ermitanyo, albularyo, at mga aswang ay patuloy na nabubuhay, isang kwento ng pagdurusa, pag-asa, at walang katapusang laban sa pagitan ng tao at ng kadiliman. Sa bawat paghinga ni Mang Lando, dama niya ang bigat ng responsibilidad na ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang lahi. Hindi siya basta-basta lalayo, sa halip, siya ang magiging tulay sa pagitan ng mundong ibabaw at ng mga nilalang na nasa dilim. Habang naglalakad siya sa makakapal na gubat, naririnig niya ang bulong ng mga puno, mga susing lihim na kailangang tuklasin. Bigla, huminto siya sa isang lugar na puno ng mga ugat na kumakalat sa lupa, tila isang pintuan sa ibang dimensyon. Dito niya naisip na ang tunay na laban ay hindi lamang laban sa mga aswang, kundi laban sa mga sugat ng kanyang puso at sa kasaysayan ng kanilang pamilya. Napalingon siya at nakita ang mga mata ng kanyang kapatid na sumisiklab sa dilim, ngunit ngayon ay may kakaibang ningning, parang naghihintay ng kapatawaran. Sa ilalim ng buwan, nagpasya si Mang Lando na buksan muli ang mga lumang kasulatan at ritual, upang muling buhayin ang pag-asa sa kanilang baryo. Alam niyang marami pa siyang haharapin, maraming trahedya ang kailangang itama, at maraming mga anino ang kailangang labanan. Ngunit ngayon, siya ay handa na, hindi lamang bilang ermitanyo o albularyo, kundi bilang tagapagligtas ng isang pusong sugatan at ng isang bayan na nalulugmok sa takot. Ang kanyang kwento ay patuloy, isang walang katapusang paglalakbay sa pagitan ng liwanag at dilim, sa pagitan ng buhay at kamatayan. At sa kanyang paglalakad, ang mga dahon ay sumayaw, at ang gabi ay nagdala ng panibagong pag-asa, isang pag-asa na kahit sa pinakamadilim na gabi, may liwanag na maghahari. Ngunit habang tumatagal ang kanyang paglalakbay, naramdaman ni Mang Lando na may mga puwersang mas malalim at mas madilim na nagbabantay sa bawat sulok ng gubat. Hindi lamang ito mga aswang o anino, kundi mga sumpang naipasa mula sa mga ninuno na pilit pinipigilan ang kapayapaan. Isang gabi, habang nagpapahinga sa ilalim ng isang malaking puno, napansin niyang may isang matandang ermitanyo na nakatayo sa malayo, tahimik na nanonood. Lumapit ito at sinabi, hindi lahat ng kaaway ay nakikita. May mga demonyo sa loob ng ating sariling puso. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa isipan ni Mang Lando, at nagsilbing babala na ang tunay na laban ay hindi lamang sa labas kundi pati sa loob niya.
Nang magbukang liwayway, muling naglakad si Mang Lando papasok sa kagubatan, dala ang mga aral na kanyang natutunan at ang apoy ng determinasyon sa kanyang dibdib. Ang gubat ay puno ng mga lihim, ngunit ngayon ay handa na siyang buksan ang mga ito, isang hakbang sa bawat pagkakataon. Habang unti-unting lumalayo ang liwanag ng araw, naramdaman niyang ang kanyang kwento ay patuloy na magtatagal, isang kwento ng pagdurusa, pagliligtas, at muling pagkabuhay. At sa likod ng bawat anino, may isang ermitanyo na hindi sumusuko, handang labanan ang dilim hanggang sa huling hininga. Sa paglubog ng araw, naramdaman ni Mang Lando ang bigat ng kanyang misyon, isang misyon na hindi niya pinili, ngunit kinailangan niyang tanggapin. Sa ilalim ng mga anino ng mga punong kahoy, nakatagpo siya ng isang lihim na dambana na matagal nang iniiwasan ng mga tao sa baryo. Dito niya naintindihan na ang sumpa ay nag-ugat sa isang matandang kasunduan na nilabag ng kanyang mga ninuno. Habang nag-iisip, naramdaman niya ang malamig na hangin na bumalot sa kanyang katawan, isang paalala na ang mga nilalang ng gabi ay hindi mapapagod sa paghahanap ng katarungan. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa dilim, at sa mga matang naglalagablab, nakita niya ang mga aswang na muling nagtipon. Ngunit ngayon, si Mang Lando ay hindi natakot, siya ay handa na, dala ang lakas ng kanyang pamilya, ang kaalaman ng albularyo, at ang tapang ng isang ermitanyo. Sa kanyang puso, alam niyang ang laban na ito ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa kalayaan ng kanilang bayan mula sa mga anino ng nakaraan. At habang unti-unting sumiklab ang apoy ng digmaan, naramdaman niya na ang kanyang kwento ay magiging alamat, isang kwento ng paghihiganti, kapatawaran, at pag-asa. Habang naglalaban sa gitna ng dilim, naramdaman ni Mang Lando ang init ng apoy na pumapalibot sa kanya, nagiging sandata laban sa mga aswang na gustong kitilin ang kanyang buhay. Ang mga sigaw at iyak ng kagubatan ay naghalo-halo, nagbabadya ng isang malaking pagsubok na hindi niya inaasahan. Sa bawat hampas ng kanyang itak, nadarama niya ang bigat ng kasaysayan ng kanyang pamilya, ang mga sugat ng pagkakanulo, at ang apoy ng paghahangad ng katarungan. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatili siyang matatag, isang ermitanyo, albularyo, at tagapagtanggol ng kanyang bayan. Sa pagwawakas ng gabi, may isang liwanag na sumilay sa madilim na langit, tanda na ang dilim ay hindi mananahan magpakailanman. At habang unti-unting lumalayo ang mga anino, ang kwento ni Mang Lando ay patuloy na magiging gabay sa mga susunod pang henerasyon. Isang kwento ng tapang, pagkakanulo, at pag-asa sa harap ng walang hanggang kadiliman. Ngunit ang gabi ay hindi pa tuluyang nagtatapos, ang mga lihim ng gubat ay naghihintay pa rin na mabuksan. Sa pagmulat ng mga mata ni Mang Lando sa bagong bukang liwayway, naramdaman niyang may mabigat na pasanin pa rin sa kanyang dibdib. Hindi pa tapos ang laban, sapagkat ang mga anino ay patuloy na sumusunod sa kanyang mga yapak. Habang nilalakbay niya ang mas madilim na bahagi ng gubat, naririnig niya ang mga bulong ng mga kaluluwang naghahanap ng hustisya. Isang malamig na hangin ang dumampi, dala ang isang panibagong babala mula sa mga nilalang ng dilim. Ang iyong puso ang susi, ngunit maaari rin itong maging iyong kapahamakan, ang boses na nagmula sa walang anyong-anyo. Nag-iisa si Mang Lando sa gitna ng kawalang hanggan ng gubat, ngunit ang apoy ng kanyang loob ay hindi pinapawi ng takot. Sa bawat hakbang, unti-unting lumalalim ang kanyang pag-unawa, ang tunay na laban ay hindi lamang sa labas, kundi sa loob ng kanyang sarili. At sa kanyang paglalakad, naramdaman niyang ang kwento ng ermitanyo, albularyo, at mga aswang ay patuloy na umuukit ng bagong kabanata sa kasaysayan ng kanilang bayan. Sa kabila ng lahat, si Mang Lando ay nagpatuloy, dala ang matibay na paninindigan na hindi siya matitinag ng dilim. Habang naglalakad sa masalimuot na landas ng gubat, naramdaman niyang may mga matang sumusubaybay sa bawat galaw niya, mga matang hindi tao, ngunit puno ng lihim at galit. Sa isang madilim na sulok, narinig niya ang malambing na halakhak ng mga aswang, na tila nag-uusap tungkol sa kanyang kapalaran. Ngunit sa halip na matakot, humawak si Mang Lando sa kanyang dasal at mga halamang gamot, handa sa anumang pagsubok na darating. Habang papalapit siya sa puso ng gubat, isang matandang albularyo ang lumitaw mula sa anino at sinabi, hindi lahat ng aswang ay kaaway, may ilan na naghahanap din ng kalayaan. Ang mga salitang iyon ay nagbukas ng bagong pag-asa sa puso ni Mang Lando, isang posibilidad na hindi lahat ng nilalang sa dilim ay dapat patayin, kundi maintindihan. Ngunit bago pa man siya makapag-isip ng mabuti, isang matalim na hiyaw ang umalingaw-ngaw, at ang laban sa pagitan ng liwanag at kadiliman ay muling sumiklab. At sa gitna ng unos, si Mang Lando ay muling nagpasya,
ang kanyang laban ay hindi lamang para sa sarili, kundi para sa pag-asa ng lahat ng nilalang, tao man o aswang. Sa gitna ng sigalot, naramdaman ni Mang Lando ang pagod na pumipilit sa kanyang katawan, ngunit ang apoy ng kanyang puso ay patuloy na naglalagablab. Ang mga aswang ay hindi na lamang mga nilalang ng dilim, kundi mga kaluluwang naghahanap din ng paglaya mula sa kanilang sumpa. Habang lumalaban siya, naisip niya ang mga kwento ng mga ninuno, mga aral na nagbabawal sa paghatol ng mabilis at pagtanggap ng pagbabago. Isang aswang ang lumapit sa kanya, hindi upang saktan, kundi upang humingi ng tulong, isang pakiusap na magbukas ng daan para sa kapayapaan. Sa kabila ng takot, pinili ni Mang Lando na makinig, dala ang pagnanais na tapusin ang walang katapusang siklo ng karahasan. Nagkaisa sila, ermitanyo at aswang, sa isang panibagong simula na magbibigay pag-asa sa kanilang bayan. Ngunit ang tunay na laban ay hindi pa tapos, ito ay nagsisimula pa lamang, isang kwento ng pagkakasundo sa gitna ng dilim at liwanag. At sa bawat hakbang ng bagong paglalakbay, ang mga kwento ng ermitanyo, albularyo, at mga aswang ay patuloy na isinusulat sa hangin at lupa ng kanilang lupain. Sa pagpasok ng bagong araw, naramdaman ni Mang Lando ang mabigat na responsibilidad na dala ng kanyang desisyon, isang responsibilidad na magbubukas ng bagong yugto para sa lahat. Hindi na siya lamang ermitanyo o albularyo, kundi tagapamagitan sa pagitan ng dalawang mundong matagal nang naglalaban. Habang pinagmamasdan niya ang silong ng mga punong kahoy, naisip niyang ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa sandata, kundi sa kakayahang magpatawad at umunawa. Ngunit alam niyang may mga puwersang hindi basta magpapahintulot sa kapayapaan, mga puwersang muling susubok sa kanilang pagkakaisa. Kahit ganoon, si Mang Lando ay handa, dahil sa kanyang puso ay may apoy na hindi kailanman mawawala, apoy ng pag-asa, tapang at pagbabago. Ang kanyang kwento ay magiging alamat ng bayan, isang kwento ng paglaban sa kadiliman, ngunit higit sa lahat, ng pagtanggap at pagmamahal. At habang umuusbong ang araw sa silong ng mga bundok, si Mang Lando ay naglakad patungo sa bagong bukang liwayway, dala ang mga pangakong hindi niya bibigin. Sa bawat hakbang ni Mang Lando, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na tila nagdadala ng mga bulong ng nakaraan. Ang mga anino ng gubat ay parang sumusubaybay, naghihintay sa tamang sandali upang muling sumulpot. Ngunit ngayon, ang puso niya ay matatag, hindi na nagpapadala sa takot o alinlangan. Dala ang mga aral ng ermitanyo at albularyo, at ang bagong pagkakaunawaan sa mga aswang, handa na siyang harapin ang anumang hamon. Sa dilim ng gabi, isang matandang tinig ang muling umalingaw-ngaw, isang babala na hindi pa tapos ang laban, ngunit may pag-asa na manalo ang liwanag. Muling tumahimik ang gubat, ngunit sa puso ni Mang Lando, nagliliyab ang apoy ng pag-asa na magbibigay liwanag sa madilim na mundo. At sa pagdampi ng unang sinag ng araw, siya ay nanatiling matibay, isang tagapangalaga ng kwento ng bayan, ermitanyo, albularyo, at mga aswang. Habang sumisikat ang araw, unti-unting nawawala ang mga aninong bumabalot sa gubat. Ngunit alam ni Mang Lando na hindi ito ang katapusan, kundi simula pa lamang ng isang mas mahirap na yugto. Ang kapayapaan na kanyang pinangarap ay kailangang ipaglaban, hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi ng pangunawa at pagtanggap. Habang naglalakad siya papalayo sa kubo, naramdaman niya ang bigat ng mga mata ng mga nilalang ng gabi na patuloy na nagmamasid. Ngunit ngayon, hindi na siya nag-iisa, dala niya ang lakas ng mga tao, ng kalikasan, at ng mga nilalang na dati niyang kinatatakutan. Sa puso ni Mang Lando, nag-uumapaw ang pag-asa na isang araw, ang dilim ay maglalaho, at ang liwanag ay mananahan sa kanilang bayan. At sa bawat araw na dumadaan, ang alamat ng ermitanyo, albularyo, at mga aswang ay patuloy na buhay, isang paalala na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagkakaisa at pag-unawa. Ngunit habang lumalalim ang gabi, muling bumalik ang malamlam na mga anino sa paligid ni Mang Lando. Ang gubat ay tila nagbubulong ng mga lihim na hindi pa dapat malaman. Sa bawat pag-ikot ng hangin, naririnig niya ang mga mahihinang iyak ng mga kaluluwang nawawala sa pagitan ng mundo ng buhay at kamatayan. Isang malamig na kamay ang dumampi sa kanyang balikat, nagdulot ng kilabot na tumakbo hanggang sa kanyang puso. Ngunit sa kabila nito, nanatili siyang matatag, dala ang mga pangako ng kanyang ninuno at ang lakas ng kanyang espiritu. Sa kanyang paglalakad, napagtanto niya na ang laban ay hindi lamang para sa bayan, kundi para sa kanyang sariling kaluluwa. At sa bawat hakbang, ang mga kwento ng ermitanyo, albularyo, at mga aswang ay patuloy na bumabalot sa kanyang pagkatao,
isang kwento na hindi matatapos hanggat may buhay. Sa ilalim ng buwan, naramdaman ni Mang Lando ang malamig na hangin na tila may dalang babala. Biglang tumigil ang hangin at napuno ang paligid ng nakakakilabot na katahimikan. Isang malakas na hampas ang bumalot sa kanyang likod, nagpatumba sa kanya sa lupa. Nang buksan niya ang mga mata, nakita niya ang isang nilalang na may mga mata ng apoy, nakatayo sa ibabaw niya. Hindi ito aswang na kanyang inaakala, kundi isang espiritu ng kanyang ninuno na may dalang mahigpit na paalala. Sundin mo ang landas ng liwanag, kahit pa madilim at mapanganib, wika nito sa malamig na tinig. Si Mang Lando ay bumangon, puno ng bagong lakas at determinasyon. Alam niya na ang laban ay magpapatuloy, ngunit hindi na siya nag-iisa. Sa kanyang puso, dala niya ang gabay ng mga ninuno, ang tapang ng ermitanyo, at ang karunungan ng albularyo. At sa paglakad niya pabalik sa baryo, handa na siyang harapin ang kahit anumang panganib na naghihintay sa dilim. Habang papalapit siya sa baryo, naramdaman ni Mang Lando ang pagbabago sa hangin, parang may nagbabantang panganib na papasok sa kanilang tahanan. Sa mga ilaw ng bahay, nakita niya ang mga mukha ng kanyang mga kababaryo, mga tao na puno ng takot at pag-aalinlangan. Ngunit hindi siya nagpadala sa kanilang pangamba, sa halip, pinawi niya ang mga ito sa kanyang matatag na paninindigan. Ipinaliwanag niya ang tunay na nangyayari na ang mga nilalang ng dilim ay hindi laging kaaway, kundi minsan ay mga biktima rin ng kasaysayan. Unti-unti, nagsimulang maniwala ang mga tao, at nagsimula silang magbuklod para labanan ang tunay na kasamaan. Ngayon, si Mang Lando ay hindi na lamang ermitanyo o albularyo, siya ay naging simbolo ng pag-asa at pagkakaisa. At habang ang buwan ay patuloy na sumisiklab sa langit, ang kwento ng ermitanyo, albularyo, at mga aswang ay naging isang alamat ng tapang at pagbabago na hinding-hindi malilimutan. Ngunit sa kabila ng pagkakaisa, may mga anino pa rin na nagkukubli sa mga sulok ng baryo. Isang gabi, habang nagpapahinga si Mang Lando, naramdaman niya ang malamig na paghinga sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita ang isang mukha, hindi tao, hindi aswang, kundi isang nilalang na naglalaman ng lahat ng kanyang kinatatakutan. Ang nilalang ay ngumiti ng malupit, at sa kanyang mga mata ay nagliyab ang apoy ng pagdurusa at galit. Hindi na ito simpleng laban ng tao laban sa dilim, ito ay laban ng puso laban sa takot, ng kaluluwa laban sa sumpa. Ngunit si Mang Lando ay hindi umatras, pinili niyang harapin ang kanyang kinabukasan ng buong tapang. Sa kanyang puso, alam niyang kahit gaano man kadilim ang gabi, ang liwanag ng pag-asa ay laging magwawagi. At sa bawat hakbang patungo sa dilim, siya ay naging bantay ng bayan, isang ermitanyo, albularyo, at tagapaglaban laban sa mga aninong nagtatago sa dilim. Sa gitna ng dilim, unti-unting lumitaw ang mga espiritu ng mga ninuno ni Mang Lando, nagbibigay lakas at gabay sa kanya. Ang mga punong kahoy ay yumuko, tila nagbibigay daan para sa isang bagong simula. Narinig niya ang mga bulong ng hangin, mga paalala na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Habang tinatahak niya ang madilim na daan, naramdaman niyang bawat hakbang ay may dalang pagbabago. Hindi lamang para sa kanya, kundi para sa buong baryo na matagal nang nagdurusa sa takot at pang-aapi. Ang mga aswang ay unti-unting napalitan ng pag-asa, at ang mga sugatang puso ay nagsimulang maghilom. Si Mang Lando ay naging simbolo ng liwanag sa gitna ng kadiliman, isang ermitanyo, albularyo, at tagapagtanggol ng bayan na hindi susuko. At sa bawat paglipas ng gabi, ang kanyang kwento ay patuloy na isinusulat, isang alamat na magpapaalala na sa bawat dilim, may liwanag na magtatagumpay. Ngunit hindi lahat ng nilalang sa dilim ay handang magbago. May mga puwersa pa ring nananatili sa likod ng mga anino, naghihintay ng pagkakataon upang muling itanim ang lagim. Isang gabi, habang tahimik ang baryo, naramdaman ni Mang Lando ang kakaibang presensya sa paligid. Ang hangin ay naging mabigat, puno ng mga lihim at banta na hindi pa nasasabi. Lumabas siya ng kubo, hawak ang kanyang itak at mga halamang gamot, handang harapin ang anumang paparating. Muling sumiklab ang labanan, hindi lamang laban ng katawan, kundi laban ng mga paniniwala at pag-asa. Ngunit sa bawat hampas, sa bawat sigaw, nanatili si Mang Lando, matatag, matapang, at puno ng determinasyon. At sa dulo ng madilim na gabi, isang liwanag ang muling sumikat, tanda na ang tunay na laban ay patuloy, ngunit ang pag-asa ay hindi kailanman mawawala. Sa pagsapit ng umaga, unti-unting naglaho ang dilim na bumabalot sa baryo. Ang hangin ay malinis, puno ng bagong pag-asa at kapayapaan.
Si Mang Lando, pagod ngunit matatag, ay tumingin sa paligid, ang kanyang bayan ay muling buhay, handa nang harapin ang bukas. Hindi na lamang siya ermitanyo, albularyo, o tagapaglaban sa dilim. Siya ay naging simbolo ng pagbabago, ng pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba. Ang mga kwento ng aswang, ng mga espiritu, at ng sumpa ay naging aral, paalala na ang tunay na lakas ay nagmumula sa puso, tapang at pagmamahal. At sa bawat sulok ng baryo, ang alamat ni Mang Lando ay patuloy na isinasalaysay, isang kwento ng pag-asa na magbibigay liwanag kahit sa pinakamadilim na gabi. Dito nagtatapos ang kwento ng ermitanyo, albularyo, at mga aswang, ngunit ang kanilang diwa ay mananatili magpakailanman, gabay sa lahat ng naghahangad ng liwanag sa gitna ng kadiliman.